Magkaibang lugar, Canada, Australia. Pero 'di ba, pareho lang din ang struggles. So makikita natin dito, hindi lang dito sa Canada mahirap ang buhay ng mga international student. Sa ibang bansa din, guys. Grabe, hiningal ako. Break time ngayon sa office, so ngayon naglalakad tayo dito. Grabe. Grabe yung hingal ko. Pataas kasi. Pataas. Spring na, guys. Ganda ng lalakaran natin dito. Cherry blossoms, guys. Oh. Ganda. So habang naglalakad tayo, guys, nakikinig ako ng mga vlogs or mga ibang mga posts sa social media, no? And I came across this guy na nasa Australia. So international student siya, guys. Ito siya, oh. Napanood ko siya habang naglalakad ako. Pinakikinggan ko lang yung post niya, no? So yung post niya, guys, is regarding din sa pagiging isang international student sa Australia. In-explain niya doon kung paano yung process at ano yung pinagdadaanan niya ngayon para makakuha ng school sa Australia. Makikita natin, guys, hindi lang sa Canada naghihirap kung paano yung struggles. Parang ako hinihingal. Struggles. Pataas kasi. Pero tignan niyo naman yun, oh. Ganda. Yung dinadaanan natin dito. Actually, guys, kung pakikinggan natin yung post niya, no? Pareho rin din, eh. Pareho yung struggles. Iba lang ng lugar. Yung sabi nga niya, nag-ipon siya kasi sobrang mahal ng tuition fee. Pero hindi humihinto doon. Kasi kahit na meron kang tuition fee, may mga conditions para makapasok ka sa isang school. Yun naman yung isang issue niya. Naghahanap siya ng school para kung saan nga siya papasok, di ba? So, magkaibang lugar, Canada, Australia. Pero di ba, pareho lang din ang struggles. So makikita natin dito, hindi lang dito sa Canada mahirap ang buhay ng mga international student. Sa ibang bansa din, guys. Ganda naman ng bundok dun, oh. Sarap talaga maglakad dito, eh. May upuan dito. Pwede tayong tumambay. Pagod na ako, eh. Upo muna tayo. Tawid tayo dito. Hanap tayo ng spot. Kasi pagod na ako. Wala kasing practice. Ang hirap maglakad. Okay lang. Ang ganda naman ng mga view na nakikita natin. Di ba? Hanap tayo ng upuan natin. Doon natin tuloy yung kwentuhan natin. Ito maganda dito kay Canada, eh. No? Kahit nasa ka pumunta, mayroong park. First time ko dito sa park na to. Hanap tayo ng mauupuan. Meron na ako nakita. Ayun, sa ilalim ng puno. Pwede tayo doon. Tara, tambay tayo. Yan. Dito tayo mo po, guys. Ganda, oh. Ganda ng spot natin, oh. Ramdam mo na talagang mainit na. Grabe. Tambay tayo dito. Yun. Kaupo din. Sarap. Sarap ah. Ang lamig. Pero saktong-sakto yung lamig. Parang
Parang aircon. The best. Ambay mode. So meron siya nabanggit dun sa last part nung kanyang vlog na sabi niya, kahit na ano palang ready mo sa isang bagay, pag ang nagpalit na is yung rules and regulation nung country kung nasan ka. Halimbawa nga yung sa kanya is sa Australia, may mga pagbabago dun sa mga rules na hindi nila kayang makontrol or hindi nila inaasahan. So, yung mga bagay na yun, wala na tayong magagawa doon, di ba? And it goes the same thing dito sa buhay Canada natin na sinasabi natin dun sa ating mga past na mga vlogs na bago kayo dito pumunta, make sure na ready kayo, na paghandaan nyo, na pag-isipan nyo talaga bago kayo pumunta dito sa Canada. Ganun din, di ba? Pero, yung mga nangyari din dito sa Canada na hindi natin inaasahan, like yung mga changes sa international students, sa SOWP, di ba? Yung mga ganyan, no? Na yung changes doon sa proof of funds, sa tuition fees, yun yung mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero kasi, ang tingin ko naman dyan is, kung yung mga tao nga na handa or talagang pinagplanuhan nila dito, nahirapan pa. Paano pa na ikaw, napapasok ka lang dito at hindi mo pinag-isipan kung ano talaga yung pathway na pupuntahan mo dito? Hindi ka ready on those cases or scenarios na may encounter mo dito sa Canada. Lalong mas mahihirapan ka, di ba? At least kung naghanda ka dito bago ka pumunta, ang thing doon is kahit papaano meron kang laban. Kumbaga, papalag ka kahit papaano. Meron pa nga mga nagsasabi dito na bakit daw tayo nagsisiksikan dito sa Canada. Marami naman daw country na mas madali, na mas madaling makapasok. Bakit daw tayo nagsisiksikan or pinagpipilitan natin yung sarili natin dito? Yung post na to, guys, is nagpapakita lang din sa atin na kahit saang country ka pumunta, merong iba't ibang struggles. Kumbaga, magkakaiba lang ng flavor, 'di ba? Ang point lang doon is kailangan talaga maging ready tayo doon sa mga gagawin natin dito. Yun sa mga papasukin natin bago talaga tayo pumunta sa isang country, alamin muna nating mabuti. And ito lang naman, for me lang, no? Hindi ko naman sinabi na kailangan nyo ring sundin kasi kami is naging okay kami sa ganong process. Pumasok kasi kami, guys, sa agency, no? Hindi dahil sure ball pag nag-agency ka, wala pong ganon. Kami, guys, pumasok kami sa agency to make sure kaya naming mag-research on our own. Pero mas gusto namin na meron pa kaming kasamang another layer or expert na titingin dun sa mga papers namin, doon sa mga process na isasubmit namin. And there's nothing wrong with that. As long as napapasok ko dun sa legitimate na agency or consultant na talaga makakatulong sa inyo. So last point, guys, hindi madali mag-Canada. Hindi rin madali na pumunta sa ibang country like Australia, di ba? Pero ang thing lang doon is, hindi ko sa inyo isusugarcoat. Mahirap, pero may mga possibility or meron kang chance na maging successful ka dito kapag pinaghandaan mo rin. And kung sakaling sabihin natin na naghanda ka talaga, ginawa mo yung best mo, pero wala pa rin nangyari. At the end of the day, hindi ka naman talo. Kasi nakagain ka ng mga experience, wisdom, and knowledge na bibit-bitin mo kung saan ka man pupunta. Para kung sakaling matapos yung journey natin, whether successful yun o hindi, masasabi natin, guys, na we did our part. We did our best. And wala tayong pagsisisihan in the end kung sakaling makuha man natin o hindi. Okay? So yun lang, guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace, guys.